Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you for your support. And please subscribe, like, share my videos. And please leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Salamat. First message po ninyo is for general life. And this is Nine of Swords. Scorpio, anong pinoproblema ninyo? 'Di ba? Kasi maaring hindi kayo nakakatulog na ng maayos, hindi kayo nakakapag-isip ng maayos, hindi kayo nakakakain ng maayos kasi you're stressed out, no? Merong ikinakagulo yung isip ninyo, merong kinakagulo yung damdamin ninyo. Maaari may mga bagay na hindi rin ninyo rito magawa or may mga bagay na hindi ninyo ma-express, you know? Kaya parang sinasarili nyo lang, no? Maaring you're not talking this out, no, to anybody. Sinasarili mo lang. You are crying in silence, no? Parang ganon. Scorpio. Kung ano man ito, kung patuloy kayong ganito, wala kayong pagsasabihan, wala kayong lalapitan. So, parang kung ano man ito, paikot-ikot lang yan sa isip ninyo. No? Magiging, ano lang yan, manganganak at manganganak pa yan, no, ng problema. Mas lalong dadami yung iisipin mo. Kaya as much as possible, ano, Scorpio, mas magandang meron kayo makakausap para makaranig kayo ng perspective ng iba, may mapag-vent outan kayo, mailabas ninyo yung totoong saloobin ninyo, ano man ang laman ng isip at damdamin ninyo, 'di ba? Makakagaan sa inyong pakiramdam 'yon, no? So, but we are all given free will. So, kung anong gusto mo, no? Kung sa tingin mo makakatulong sa'yo, yun dapat na lang ang iniisip mo sa ngayon. Okay? Baka, you never know, baka yung makausap mo, mabigyan ka ng tulong in any shape or form na gagaan ang inyong pakiramdam. No? At with that, mas makakapag-isip ka ng mabuti or baka makakuha ka ng insight, no? Makakuha ka ng inspiration from them. Okay? So, sa inyong money, career, and finances, we have Four of Swords. You know what? Baka natotorete kayo, no? Maybe yung sitwasyon na to, maybe natotorete kayo, napapagod kayo. Maybe overwhelmed na kayo, no? Sa inyong mga ginagawa. Maring overwhelmed na kayo sa inyong sitwasyon. Pagod na siguro kayo. Or maybe you are dealing with a toxic boss. Pwedeng ganon. Or baka, no, overwhelmed na kayo sa trabaho ninyo, maybe overload, no, ang nangyayari sa mga task na binibigay sa inyo. Kaya iniimbitahan din kayo pagdating sa inyong money, career, and finances na magpahinga kayo. It's time for you to relax. It's time for you to rejuvenate and recuperate and recharge. Otherwise, 'di ba? Papaano rin ninyo magagampanan, no, ang inyong obligasyon, responsibilidad if you are energy drained, if you are burnout na. Diba? Kaya kailangan ninyo na magpahinga kayo. Okay? Kailangan ninyo na matulog na maayos, no? Kasi when we are sleeping, that's when our body recuperates. Diyan nagre-rejuvenate ang cells ng katawan natin at diyan nagre-renew, you know, ang katawan natin. Kaya ibigay ninyo yan sa sarili ninyo na makapagpahinga at makatulog ng maayos man lang. Okay? So, pagdating sa inyong relationships, we have 7 of Wands. Ayan. So, parang kailangan ninyong depensahan dito yung sarili ninyo sa inyong person. Baka merong akusasyon, baka merong pag-aaway or diskusyon na nagaganap between you and your person. Baka kailangan mo ditong panindigan, no? Panindigan kung ano man yung ginagawa ninyo or sinasabi ninyo. Kasi posibleng meron ditong outside forces na involved, no? Baka meron ditong external pressure na nangyayari sa inyong person, no? At pwedeng meron ditong baka merong mga pagdududa, no? Baka merong pagdududa ang person ninyo sa inyo for whatever reason at kailangan ninyo na anuhin ninyo to. Panindigan ninyo kung ano yung sa tingin ninyo ang tama, no? Panindigan ninyo kung ano ang tama.
Maybe you also need to build your healthy personal boundaries, 'di ba? Baka kailangan din ninyong ipakita 'yan sa person ninyo. Baka kailangan din ninyong um, iparamdam, no, sa person ninyo na teka lang, 'di ba? Kailangan pa rin kahit mag-asawa tayo, kahit magjowa tayo, kailangan pa rin natin ang limitasyon sa bawat isa, respeto sa bawat isa, yung gano'n, no? So, kuha tayo ng clarifiers. And before I do that, I would like to say thank you for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, mag-subscribe na po kayo. Please like and share my videos. And yun nga, leave me a comment po. Thank you. And maraming salamat din sa mga nagsisend ng donasyon through Super Thanks. At sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat for your time and support. So, yung clarifier ninyo for 9 of Swords is the world. Ayan. There is an ending, no, and beginning dito sa energy na to. So, what I'm seeing here, baka, no, you are going to put an end to this anxiety, pag-worry, pagpo-problema. No? So, siguro, maiisipan nyo na, marirealize nyo na wala namang mangyayaring maganda. Diba? Walang magandang resulta na maidudulot ang pag-worry nyo na yan if you are going to continue doing it. Kaya maaaring yun na nag-give up nyo na, yun ang tatapusin ninyo, no? And maybe tatayo ka na, no? Muli ka nang tatayo, muli babangon ka na, no? Para mag-bounce back na sa buhay. Okay? Take advantage of new opportunities na nandiyan na sa inyong harapan, no? At muli, no, maging masaya ka na, muli maging confident ka na about yourself. Okay? So, pagdating naman sa 4 of Swords, meron tayong 6 of Pentacles. See? May mga taong handang tumulong sa'yo. Alright? Merong mga taong willing to be by your side to help you kung ano man ang kailangan mo. Diba? Kung kailangan mo ng pera sa ngayon, rest assured that financial breakthrough will come in. Kung kailangan mo ng suporta, kailangan mo ng physical help from other people, there are people that are willing to be with you para tulungan ka, suportahan ka. All you need to do is to reach out. Diba? Always remember na lahat tayo entitled for help. Lahat tayo pwedeng humingi ng tulong sa iba. Okay? Alalahanin ninyo yan. That help is always available to us. Kaya wag kayong magdadalawang isip na humingi ng tulong kung kinakailangan. Okay? Because unang-una, there are people that are willing to help you in any shape or form. Okay? Pagdating naman sa inyong 7 of Wands, we have the Emperor. Ayan. So, maganda. Now, things are going to be back in order. Mapag-uusapan ninyong lahat. Totoo, wala talagang gulo, walang away, walang diskusyon na hindi natin masusolusyonan, 'di ba? Hindi madadaan sa masinsinang pag-uusap or sa malumanay na pag-uusap. Kaya kung ano man ito, no, things are going to be back in order, ma-fix ninyo 'yan, maayos ninyo 'yan sa isang magandang pag-uusap, okay? Probably then baka meron ditong dealings kayo with a father figure. Baka merong mga pag-uusap dito na magaganap, no, between you and your person, kasama na yung inyong, kung sino man ang father archetype dito, kung sino man ang father figure na pwedeng magpapagitna sa inyo or pwedeng, alam mo yun, mag-a-advise sa inyo or magbibigay sa inyo ng tip, no, kung papaano ninyo mas magandang manavigate ang inyong mga sitwasyon sa inyong relasyon. Okay? So, baka meron ditong mag-a-advise, no, na baka tatay ninyo or tatay ng person ninyo, diba? Or both. So, yung final message ninyo is energy. Okay? Life force is flowing. Open yourself to receive the power from within. So, maaari, no, na magkakaroon ng linaw ang lahat, no? Magkakaroon din kayo eventually ng kalinawan sa inyong isipan, kagaanan sa inyong dibdib. And dito nyo na mararecognize, no, yung life force that is flowing through you, no? Kaya mas magiging energetic ka, mas magiging magkakaroon ka ng ganang muli sa buhay, magkakaroon ka dito ng tawag dito,
ng confidence, magkakaroon ka ng lakas ng loob, no? And of course, energy sa inyong pangangatawan na ipagpatuloy ang mga na-pending ninyong ginawa. May mga unfinished business siguro ang iba sa inyo dito that you took care in the past at ngayon, maaaring yan ay ipagpapatuloy mo na. So, good luck. Thank you for watching. Love and Light. Namaste.